Mga sinaniban. Malamang ay maraming beses na kayong nakarinig ng mga kwento tungkol sa sapi. Hindi na nakakapagtaka sapagkat marami talagang mga elementong gustong pakialaman ang buhay nating mga tao. Ang isa nga ang pagsapi sa pinakamadalas nilang gamiting paraan upang makapanggulo o para makapaghatid ng mensahe. Gayunpaman, alam niyo bang may iba't ibang uri ng sapi? Hindi lang kasi kaluluwa ang sumasapi at may iba't iba rin silang mga pakay. Sa episode natin ngayon, 3 kwentong may kinalaman sa sapi ang ating matutunghayan. Alamin natin kung ano ang nangyari sa mga pagkakataong ito at paano ito nasolusyonan ng ating mga senders. Sinapian ng engkanto. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Teban. Taga rito po sa Siquijor, ang sinasabing aswang capital ng bansa. Pero sa totoo lang po, wala namang maraming mga aswang dito. Dati siguro, ewan, pero ngayon wala naman akong napapansin. Dalaw lang po kayo rito sa amin. Marami pong naggagandahang mga chicks, ibig ko sabihin mga beach dito sa amin. Tiyak, hindi kayo magsasawa. Sir Jupiter, lumiham po ako sa inyo para ikwento ang isa sa mga nasaksihan ko noong bata pa lang ako. 11 anyos pa lang po ako nito taong 1990. Albularyo kasi noon ang namayapa kong tatay Mando, kaya't marami talaga akong nasaksihang kabawalaghang hinarap niya. At ang pinakamatindi ay nang magpalaya siya ng isang engkantong itim mula sa katawan ng isang dalaga. Isang hapon po may dumating na mag-anak sa bahay namin. Isang tingin pa lang ay halata ng mga mapera. Ang sabi, mga taga-Tacloban daw. Merong tatay, nanay, tapos yung anak nilang dalaga. Siguro mga nasa 18 o 20 anyos. Sabi nila kailangan daw nila ng tulong ni tatay kasi may sapi ang kanilang anak. Kalmado noong oras na yon kasi may araw pa, pero sinusumpong daw ito kapag gabi na. Wala si tatay sa bahay noon kaya sinabihan ako ni Nanay Nita na tawagin si tatay sa sakahan namin ng mais. Si nanay naman ay pinakuluan yung tsaa na pinapainom sa amin ni tatay araw-araw. Pinapainom din niya yon sa lahat ng mga pasyente niya. Gawa sa kung anong halamang gamot, tapos ang sabi, simpleng panlinis daw ng katawan at kaluluwa. Natawag ko naman po agad si tatay at mabilis kaming nakauwi. Pagdating namin, kita kong nakahiga na yung dalaga sa mahabang upuang kawayan namin sa sala.
Sabi ni nanay nang hina raw ito matapos inumin ang tsaa. Kita ko namang napakamot ng batok si tatay. Dinig ko ring napabulong ito sa hangin. Mukhang mapapalaban ako ngayon ah. Kinausap ni tatay ang mga magulang ng dalaga, Sir Jupiter. Sabi nila sinusumpong nga po ang dalaga kapag gabi na, tapos paulit-ulit sinasabing kukunin daw ang kaluluwa nito. Nakapagpatingin na raw sila sa isa pang albularyo bago kay tatay, pero hindi raw nito kinaya ang demonyong nakasapi sa katawan ng babae. Matapos marinig ang salaysay ng mga magulang nung dalaga, kumilos na po si tatay. Wala na rin pong malay ang dalaga noon sa upuang kawayan. Pinakuha niya si nanay ng banig tsaka pinahiga ang babae sa gitna ng sala. Pagkatapos ay ginapos niya ang mga braso at mga binti nito sa mga haligi gamit ang lubid na binabad sa kung anong langis. Sinuotan ng rosaryo ang lieg ng dalaga at nagpatong ng Biblia sa dibdib nito. Nagsindi rin siya ng isang palayok ng insenso at iilang kandila at nagsimulang mag-usal ng dasal. Nang matapos ang dasal, sabi ni Tatay Mando, maghintay raw muna kaming gumabi. Kailangan daw muna kasi niyang makausap ang nakasapi sa dalaga para malaman kung paano ito mapapalayas. 4:30 ng hapon pa lang noon pero ayaw pa kampante ni tatay. Talagang nakabantay lang siya sa gilid ng dalaga. Nakalapag din sa tabi niya ang isang tangkay ng kung anong halaman. Hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi, Sir Jupiter. Nagmulat na po yung dalaga. Pero mukha naman siyang matino kung titignan. Sumasagot naman ng maayos kapag kinakausap ni tatay, bagamat nagtataka kung bakit siya nakatali. Subalit makalipas ang mga 10 minuto, tila ba nang hihina na naman ng dalaga. Sabi niya nahihilo raw siya. Kasabay noon ay unti-unti ring lumamig sa buong bahay. Tapos parang umiikot-ikot ang ihip ng hangin. Hindi naman malakas talaga pero nakakakilabot sa balat. Andun lang ako at nakasiksik sa isang sulok, nanunood sa mga nangyayari. Ilang saglit pa po ay kita ko nang nagpupumiglas ang babae mula sa pagkakatali. Nagsusumigaw na ito, pinagbabantaan si tatay na tanggalin ang mga tali para hindi siya nito patayin. Dito na po nagsimulang magtanong si tatay habang hinahampas ng tangkay ang katawan ng dalaga. Tinatanong ni Tatay Mando ang nakasapi kung sino ito. Ayaw nitong sumagot. Sinabi lang nito na kukunin niya ang kaluluwa ng dalaga bilang kabayaran. Hindi raw niya mapapatawad ang mga sumira sa kanyang tahanan. Nagtaka naman si tatay kasi wala namang nabanggit na ganoon ng mga magulang ng dalaga.
Napatingin siya sa mag-asawa na agad din namang nag-iwas ng mga tingin at nagsiyoko. Tinanong sila ni tatay tungkol sa sinabi ng nakasapi. Banta pa niya hindi niya magagawang pagalingin ang dalaga kung hindi niya malalaman ang totoo. Doon na po umamin ng mga magulang ng dalaga, Sir Jupiter. Sabi nila may lupa raw kasing inagaw ang tatay ng dalaga dito lang sa Siquijor. Bali agawang lupa ng magkakadugo. Pagkatapos ay tinayuan daw nila ng sementadong bahay yung lupa. Yun ang pinaghihinalaan nilang kinaroroonan ng tahanan ng engkanto kasi doon nagsimula ang sapi. Kita kong napabuntong hininga ng malalim si Tatay Mando. Sabi niya, mukhang hindi naman talaga masamang engkanto yung sumapi sa anak ninyo, ma'am, sir. Sadyang galit na galit lang ito. Sagad sa buto talaga. Mawalan ba naman ng tahanan eh. Pero subukan ko lang gawa ng paraan. Bukas ng umaga puntahan natin ang bahay ninyo. Sa ngayon, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Yun nga po ang nangyari, Sir Jupiter. Doon natulog sa may sala ang mag-asawa, pati si tatay ay naroon din sa malapit. Hindi kasi inalis ang pagkakatali sa dalaga kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagpupumiglas nito. Huminahon lang ito nang sumilip na ang araw. Bandang 8:00 po ng umaga kami umalis, Sir Jupiter. Kasama ako kasi walang ibang pwedeng maging alalay si tatay. Pupuntahan pa kasi ni Nanay Mita ang maisan namin. Halos 2 oras din po kaming bumiyahe noon hanggang sa marating namin ang nasabing lupa. Pagkarating namin ay agad sinuri ni tatay ang paligid gamit ang pagtatawas. Sinubukan niyang alamin kung saan ang kinaroroonan ng nasirang tahanan ng engkanto. Sinabihan din niya ang mag-asawa na maghanda ng 2 puting manok na buhay. Hindi nahanap ni tatay ang tahanan ng engkanto sa paligid ng bahay kaya nagpaalam itong papasok. Umayag naman ang mag-asawa habang nakasunod lang ako sa kanila. Yung dalaga rin ay kasama namin pero halata kong wala ito sa sarili. Lutang kung titignan. Hanggang sa nahanap na po ni tatay ang kinaroroonan ng pakay, Sir Jupiter. Medyo nagulat pa ang mag-asawa kasi sa mismong kwarto pala ito ng dalaga. Tinanong ni tatay kung ano raw ba ang naroroon bago tinayo ang bahay. Sabi naman nila, napakalaking puno raw ng mangga. Kita kong agad na pasinghap si tatay. Alam ko nang naiinis na siya sa mag-asawa noon. Pero halata ko rin gusto na lang talaga niyang tulungan ang dalaga. Nagsimulang maganda si tatay sa loob mismo ng kwarto. Nagtirik ng mga kandila, nagsaboy ng asin at nagsindi ng insenso.
May nakahandaring piraso ng kahoy sa sahig. Doon daw mismo siya mag-uorasyon para kausapin ang engkanto. Subalit hindi pa man tapos ang paghahanda, nagulat na lang kami ng biglang mangisayang dalaga. Agad po siyang sinubukang pigilan ni na tatay at ng sariling ama ng dalaga. Pero sadyang napakalakas po niya. Nakakapagtaka kasi malakas naman ang tatay ko. Palagi kasi yung nagbubuhat ng sako-sakong mga mais at palay sa bukid, tapos batak pa sa mga gawain doon. Hindi ko malaman noon kung paanong nagawa ng isang dalaga na mapatalsik si tatay. Tumilapon si tatay sa may sementong dingding. Kita kong napara ito nang tumama ang kanyang likod. Sinusubukan din ng tatay ng dalaga na pigilan ang sariling anak, pero napatihaya lang din ng lalaki. Si tatay naman ay may kinuhang parang karayom sa bag na pinahawak niya sa akin. Naghintay ng tamang tiyempo, tsaka tinusok yun sa batok ng dalaga. Doon din po ay nanghina ang dalaga, Sir Jupiter. May malay pa naman pero hindi na ito makapanlaban. Kaya mabilis siyang tinali ni na tatay sa kama nito. Tuloy-tuloy lang ito sa pagsigaw sa kakaibang boses. Agad ding sinimulan ni tatay ang orasyon, tapos ay kinausap ang engkanto. Nakikiusap ako. Lubayan mo na ang dalagang yan. Wala siyang kasalanan sa iyo. Hindi siya ang nagpatayo ng bahay na ito sa dating tahanan mo. Sige na, lumabas ka na riyan at tutulungan kitang maghanap ng bagong malilipatan. Pangako, nangangako ako sa iyo. Ginilitan ni tatay ang manok at pinatulo ang dugo nito sa piraso ng kahoy na nasa sahig. Pagkatapos ay bigla na pong huminahon ang dalaga bago nawalan ng malay. Hindi ko po naintindihan agad kung ano ang nangyari. Basta biglang tumakbo si tatay dala ang piraso ng kahoy na may dugo ng manok. Pasigaw naman niyang sabi sa akin na dalhin ko raw ang isa pang manok at sumunod sa kanya. Dali-dali akong sumunod kay tatay. Tumakbo siya sa malapit na gubat sa baryo na yun. Sumuong sa masukal na kakahuyan hanggang sa pinakapusod ng kagubatan. Yun yung lugar na alam kong hindi na basta pinupuntahan ng mga tao. Kita kong nagpalingalinga si tatay, tsaka lumapit sa isang puno ng sampalok. Tinawag niya ako, tsaka nilapag niya ang dugo ang kahoy sa may ugat ng puno. Doon po ay nagdasal ulit ng mataimtim si tatay. Ginilitan din niya ang hawak kong manok tapos ay pinatulo ang dugo nito sa ugat at katawan ng puno ng sampalok. Ilang minuto pa po ay naramdaman kong umihip ang malamig na hangin. Nagpaikot-ikot ito sa puno. Pagkatapos natanaw ko sa may likod ng puno ang isang tila anino na hugis tao. Ngunit nakatayo.
Sir Jupiter, nanigas po ako ng matauhang yun mismo ang sumapi sa dalaga. At nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong tumagos ito sa puno, tsaka naglaho. Alam ko, mahirap paniwalaan ang kwentong ito. Pero buhay akong patunay na talagang nangyari ito at isa lang ito sa mga kamabalaghang nasaksihan ko dahil sa pagiging albularyo ni Tatay Mando. Susulat na lang po ako ulit sa susunod para ikwento ang iba. Maraming salamat, Sitio Bangungot. Hanggang sa muli. Sapi sa inuman. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, pati na sa lahat ng mga bumubuo ng Sitio Bangungot. Magandang araw rin sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig, mapa YouTube man o Spotify. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tristan ng Albay. Ang iba rin pong mababanggit na tauhan ay sadya ko na ring pinalitan ng mga pangalan para sa katahimikan ng lahat. Lalo na po sa bagong may-ari ng babanggitin kong establishment at sa mga nakatira sa paligid nito. Ang kwentong ibabahagi ko po kasi ay personal experience ko talaga na nangyari may 13 taon na ang nakalilipas. Isang gabi ay nagkayayaan kaming magbabarkada na sina Darwin, Sunny, Robert, Ace, Babing at John Paul. Mag-inuman daw kami sa bahay na nasa likod ng isang computer shop na pinagtatrabahuan nina Darwin at Sunny. Masaya kaming nagkukwentuhan, tawanan at kantahan habang nag-iinuman. Parang noong nakaraang mga gabi lang na nakasanayan na namin. Pero iba pala sa karaniwan ang gabing yun. Bandang mag-alas 11 ay naubos na ang aming inumin. Kaya napagpasyahan naming mag-ambagan para makabili ng 1 litro pang inumin. Noon ay sama-sama kami ni na Darwin, Babing at ng isang hindi ko maalala kung sino na bumili ng inumin sa tindahan ni Kuya Berto. Isa itong tindahan na malapit lang sa pinag-iinuman namin. Mga ilang hakbang lang. Ito ang tindahan na kinakatok namin kapag medyo alanganin na ang oras dahil madalas ay bukas pa sila. Nakasarado lang ang bintana. Ilang ulit naming tinawag si Kuya Berto at kinatok ang kanyang bintana, ngunit walang sumasagot. Mukhang malalim na yata ang tulog nito, kaya nagpasya kami na aalis na lang. Subalit naagaw ang pansin namin nang biglang tumunog ang kabilya o bakal sa di pa natatapos na 2nd floor ng tindahan. Noong sandaling yun ay napansin ko si Darwin na nakatingala at nakatingin sa madilim na itaas ng tindahan.
Mga ilang segundo pa ay tumakbo ito bigla kaya napakaripas na rin kami pabalik sa bahay na pinag-iinuman namin. Hindi kami lumingon. Tuloy lang kami sa pagtakbo. Nagtaka kami kasi noong una akala namin tinatakot lang kami ni Darwin. Minsan pa naman ay nangtitrip talaga sa amin to. Nakakapagtaka rin kung bakit siya matatakot gayong may kalakihan naman ang kanyang pangangatawan, yung katawang batak talaga sa trabaho. Ngunit pagdating namin sa bahay na pinag-iinuman namin ay nawala ang aming tawanan. Napalitan ito ng takot, lalo na nang magkwento si Darwin tungkol sa kanyang nakita sa itaas ng tindahan ni na Kuya Berto. Isang anino na lumuluha. Opo, Sir Jupiter. Isang hugis taong anino na may mga matang umiiyak daw ang kumakalampag sa mga bakal na nasa taas ng tindahan. Maya-maya pa ay bigla siyang napayuko habang nagkikwento. Sinabi niyang sinundan daw kami ng anino kasi nakita niya ito kanina sa may gate. At ngayon ay nakikita niya ito sa mismong harapan niya, katabi namin. Mas lalo kaming natakot, Sir Jupiter. Lumala pa nang mag-umpisa na siyang umiyak. Ang may pinakamalaking katawan sa amin ay nagsimula ng humagulhol. Pagkatapos ay nagsasalita kung bakit daw ba kami nandidistorbo at kung ano-ano pa. Para bang ibang tao na ang kausap namin. Nagsimula ring manigas ang kanyang katawan at mamuti ang mga mata, kaya hinubad ko ang purseras kung may krus at naghanap din kami ng rosaryo na pinasuot namin sa kanya. Doon ay sabay-sabay kaming nagdasal na magbabarkada. Noong una ay nahirapan kami kasi nagpupumiglas talaga siya. Lumipas pa ang ilang minuto bago siya huminahon at nakatulog. Pagod na pagod kami sa nangyari, Sir Jupiter. Nawala ang kalasingan namin at napalitan ng takot at pag-aalala. Nagpasya rin kaming doon na kami matulog lahat. Hindi na kami umuwi sa takot naming baka makasalubong ang kakaibang anino. Pumasok kami doon sa isang maliit na kwarto sa bahay. Nilagay ko ang rosaryo sa doorknob. Doon, magkakatabi kaming natulog hanggang mag-umaga. Maliwanag na po nang magising at magsiuwian kami. At hindi na namin ulit pinag-usapan ang mga nangyari. Makalipas nga lang ang ilang araw ay nalaman naming nasagasaan pala ang pamangkin ni Kuya Berto at namatay. Nangyari ang aksidente bago pa man ang gabi ng inuman naming yun. Doon ko napagtanto na baka ang nagpakita sa amin ay ang kaluluwa ng bata. Sa ngayon ay lumipat na ng tirahan ang may-ari ng computer shop kasama sina Darwin at Sunny. Tapos ay naging tindahan na ang lugar. Ang dating tindahan naman ni na Kuya Berto ay naging boarding house na. Kaya nga kapag nagagawi ako doon ay hindi na namin inuungkat pa ang karanasan naming yun.
Aminado nga lang ako na hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, natatakot pa rin ako. Dinadaan ko na lang sa tawa para hindi ako masyadong mangilabot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang gabi. Huling habilin. Hello, Sir Jupiter. Ako po si Scotty. Gusto ko lang pong ikwento ang mga nasaksihan ko noong 2009. 9 anyos pa po ako nito at ngayon ay 23 anyos na. Ngunit nananatiling sariwa sa alaala ko ang lahat ng mga nangyari noong gabing yun sa pamilya namin. Isang pangyayaring dati ay napapanood ko lang sa mga palabas sa TV. Ngunit nasaksihan ko mismo nang mangyari kay Mama. Niyaya po si Mama noon ng isa niyang kaibigan na magdasal sa patay. Agad naman po siyang pumayag kasi nasa kapitbahay lang din naman namin ang burol. 8:00 ng gabi po sila umalis at hating gabi na nang makauwi ang mama ko. Niyaya pa nga po namin siyang kumain pero sabi niya ay pagod na raw siya at gusto na niyang matulog. Kaya sabay-sabay na kaming natulog ni na Mama at ng mga kapatid ko. Subalit pagpatak ng 1:00 ng madaling araw ay biglang nag-iba ang mapayapang gabi namin sa bahay. Sir Jupiter, nagising na lang po kaming lahat nang biglang tumawa ng malakas si Mama. Napakalakas na tawang hindi pangkaraniwan. Kasi nakakakilabot din talaga ito kung papakinggan. Kaya pinuntahan ko po si Mama sa kwarto niya para tignan at gisingin. Pero matinding hilakbot ang bumungad sa akin. Si Mama po kasi nakangiti ng napakalapad at naglalaki ang mga mata. Agad akong napatakbo papunta sa kuya ko kasi hindi ko talaga inaasahan ang nakita ko noon. Napaiyak na lang din ako sa kilabot. Ilang minuto pa po ay lalong tumindi ang takot naming magkakapatid nang makita si Mama na naglalakad na parang sigbin. Nakabaliktad po. Dali-dali po siyang hinawakan ng mga kuya ko pero laking gulat namin kasi napakalakas ni Mama. Nagpupumiglas ito at nagwawala na rin hanggang sa nagkalat na ang mga gamit namin sa loob ng bahay. Kahit noong 4 na tao na ang umawak kay Mama ay hindi pa rin siya maawat kahit pa medyo malaki ang katawan nung isa. Makalipas pa ang ilang minuto nagtaka kami nang mabanggit ni Mama na pupuntahan daw niya ang nag-iisang anak niya. May lagnat daw kasi ang anak niya at kailangan pa niyang alagaan. Doon natanto ni Kuya na may sapi si Mama. Kasi hindi lang naman iisa ang anak niya. Kaya naman dali-daling umalis si Kuya para tumawag ng albularyo. Mabilis namang nakabalik si Kuya kasama ang albularyo. Tinanong ng matanda ang nakasabi kay Mama kung sino ito.
Sagot naman ito, siya raw ay si Edna. At huwag daw naming pababayaan ang anak niya. Wala sa aming magkakapatid ang may alam kung sino ang Edna na yun. Subalit, may isang kapitbahay namin na nanonood sa mga nangyayari. Sabi nito, si Edna raw ang binuburol na pinuntahan at dinasalan ni na mama. Inatake raw ito sa puso kaya namatay. Tapos may sakit ang kaisa-isa nitong anak. Sir Jupiter, mabuti na lang po at magaling naman yung albularyong tinawag ni Kuya. Agad pong bumalik sa normal si Mama at napatahimik na rin yung sumapi sa kanya. Hindi nga lang mawala ang kilabot na nararamdaman namin noong oras na yon. Ngunit may nararamdaman din kaming awa. Naisip kasi naming baka sumapi lang yun kay Mama para sabihing huwag pababayaan ang kanyang anak. Isang huling habilin na amin namang tinupad ng mga taga-roon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang aking kwento. Pagpasensahan nyo na lang po at hindi ako ganoon kagaling magsalaysay. Pero maraming salamat pa rin sa pagbasa ninyo sa aking kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon, eto na ang ating shoutout portion. Shoutout kay Jeneline Acas, Mary Ann Calma, Lynn Borja, Adriana Fable, Tintin, Shirley Carillo, Idfer, Juan Tuason, Mark Rodel Dazig at Lydia Lopez. Magbasa naman tayo ng magagandang comment mula kina Susan at Idfer. Sabi ni Susan, I'm from California. Lagi ko pong inaabangan ang YouTube nyo sa Takip Silim at Sitio Bangungot. Ang gaganda ng mga horror story nyo kaya lagi akong nakikinig. Shoutout sa iyo, Susan Mazon ng California. I love your YouTube channel. Thank you po. Sabi naman ni Idfer, ang daming stories at ang gaganda. Soothing voice, Mang Jupiter. Nakaka-relax ang inyong boses. Salamat po sa team Sitio Bangungot. Salamat din sa iyo, Idfer. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.